10 mga anak, lahat na pag-aral at napagtapos ni Tatay Andres. Wala siyang ibang pangarap kundi ang makitang matagumpay sa kani-kanilang propesyon ang kanyang mga anak. Ngunit, nang mag-retire na bilang prinsipal ng paaralan si Tatay Andres, may napansin ang kanyang mga anak na pagbabago sa kanyang mga ikinikilos. Nung mag-retire na kasi siya, hindi na siya busy ang isip niya. Marami na siyang nagbabasa na siya ng book for pranic healing, ina-apply niya yun. Ay, hindi na matino pag-iisip niya eh. Sabi niya si Jesus Christ na siya. At lalo pang ang lumala ang kondisyon ni Tatay nang magpaalam si Julie na talikuran ang pagiging guro para maging domestic helper sa Hong Kong. Yung may frustration siya sa buhay, yung parang, kasi nga ako gusto niya maging engineer, yung kapatid ko gusto niya maging chemical engineer para makapagtrabaho abroad, gano'n, yung dream niya. Pero nung nalaman niya na mag-Hong Kong ako para mag-domestic helper, parang masakit sa kanya yun. Tapos parang doon nag-umpisa yung pagkaloka niya na gusto niya na maghukay ng gold kasi nga para yayaman kami, hindi na kami mag-abroad. Dahil na rin sa hirap ng buhay, hindi napigilan ni Tatay Andres na umalis si Julie. Matapos ang 2 taon, sumunod ang pangatlong anak nilang si Georgina na naging DH din sa Hong Kong. At sumunod pa sina Sol, Elvira, Angie, Nancy, at Grace. Lahat sila ay naging domestic helper sa Hong Kong. Sa isa-isang pag-alis ng kanyang mga anak at sa pagkaguho ng pangarap niyang maging profesional ang mga napagtapos niyang mga anak, lalong lumala ang kondisyon ni Tatay Andres. Gusto namin siyang ipagamot, pero ayaw niyang, yung ginawa namin, sasabihin natin pupunta tayo sa Visa Beach, maligo tayo. Lahat ng mga manugang niyang lalaki kasama doon para in case na kung magwala siya, merong mga hahawak sa kanya. Tapos nung nandoon na siya sa may ospital, habang nasa doon sa loob, nagbabasa siya. Ano to? Kala ko ba magbe-beach tayo? Bakit dito niyo ako dinala? Mental nyo! Bakit niyo ako dinala rito? Ang palagay niyo sa akin, mga baliw! Anong pag-uusapan? Hindi ako baliw, baka kayo mga nababaliw. Ang tagapagtanggol ng sangkatauhan makikilala na. Sa loob ng telebisyon, siya'y naninirahan upang inyong makilala. Buksan ang inyong telebisyon. Going Bulilit, ang daan sa pagtuklas ng pagkatao niya. Amazing! Ang galing! Si Eloy, playboy na manluloko kay Mayet, nakapatid ng best friend niyang si Hill na magsusumpa sa kawawang palikero. Nagaganti sa tulong ni Madam Keller. Nagagawa ng gulo sa magic niyang magloloko. Girl turns into a boy. Boy becomes a girl. Paano na ngayon ang diskarte niya kay Joey? Gets mo? Love Spell presents LA Enchanted. Sinasabing nagkasunod-sunod ang mga dahilan upang lalo pang lumala ang kondisyon ni Tatay Andres. Una siyang nagpakita ng kakaibang kilos simula nang mag-retire siya bilang prinsipal ng paaralan. Sumunod dito ay ang isa-isang pag-alis ng kanyang mga anak para magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Nang magtungo sa Hong Kong ang mga anak ni Tatay Andres, naiwan sa pangangalaga ni Nati ang kanyang mga magulang. Si Nati lang din ang naiiba sa kanyang mga kapatid na babae. Nung college ako, sabi ng boardmate ko sa tatay ko, "Ay, alam mo, may si Nati, may parang lover." Sabi ng tatay ko, "Ay, salamat. Akala ko, tomboy anak ko." Hindi niya alam, yung babae yun. Okay, no. Pero unti-unti lang naman ino-open. Wala namang nagalit sa akin o inabol ako ng itak dahil ganito ako. After nung nabuo ng relasyon namin ni Nati sa isang bahay doon, we decided to move to Haniway. Yung town talaga na sinilang sila. Doon ang nanay niya, doon ang tatay niya. Nag-move kami doon December of 2000 para ma-introduce ako sa family niya.
Magkatuwang na inalagaan ni Nati at Angie si Nanay Trinidad, Tatay Andres at ilan sa mga anak ng mga kapatid ni Nati. Dumagdag din sa pasanin ng pamilya ang paglala ng diabetes ng kanilang ina. Noong January 22, 2002, sumakabilang buhay si Nanay Trinidad. Nasa Hong Kong noon ang ibang mga anak ni Nanay Trinidad nang matanggap nila ang balita. Sabi ng doktor, wala nang 6 months na lang yung taning niya. Umuwi naman kami uli, patay na siya. Yun. Masakit sa dibdib mo kasi kahit may pera ka, kahit marami na kayong pera, magkakatulong-tulungan kayong kapatid, hindi mo na maibalik yung buhay ng nanay niyo. Ano ang magiging epekto ng pagkawala ng kanyang asawa kay Tatay Andres? Abangan din ang pagbabalik ni Julie sa Iloilo sa pagbabalik ng nagmamahal kapamilya. There is no pain that love cannot heal. She was already my wife when she died. Gusto ko na sumunod sa kanya sa pinakamasakit na paraang alam ko. No difficulty that it cannot conquer. Ako, nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng tirahan. Ang anak ko, parating may sakit. If love finds its way home, Ibig pa sabihin niya, mahal mo rin ako. I'm getting there. Makakarating ka naman, di ba? Star Cinema and Viva Films present Regine Velasquez and Piolo Pascual in Paano Kita Iibigin. Showing on these dates at the following venues. Ilang patunay na saan man sa mundo, angat ang Pinoy. Hail Mary the Queen Choir